ay patay. Di ba? Dapat pag kumain tayo ng pangkatawang lupa, pinaka-importante sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay sa pangkatawan natin, ay yung kaluluwa na dapat natin pakainin ng pakainin hanggang sa maging ginto na ito. Di ba? Kung makasabi, tanso pa lang, pagdating ng lang, magiging ginto, kasi ang ginto may tanso yan eh. Nagiging ginto at magiging pure na mananampalataya. Amen po ba? Siyempre, tatawagin po natin ang ating pastor na si Pastor Alan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. May Bible. God is good. All the time. Yan. So yung punto kung bakit tayo nagsisimba pag-araw ng linggo, dahil meron tayong pagbibigay. Amen. Kasi doon mo dinadala yung blessing na ibinigay sa inyo, Lord eh. Kaya, wag sabi ng Biblia, huwag yung kaligtan ng pagdalo. Bakit? Dahil doon ka lang makapagbibigay. Pag-araw ng linggo. Kasi nga, hinihingi talaga ng Lord yun. Alam mo bakit? Kasi yung pagbibigay natin kay Lord, ito yun ang pagdadalaw ng blessing ni Lord. Kung baga sa pananim, yun yung itatanim mo para sa loob ng isang linggo, mayroon kang aanihin. Kasi kung wala kang tinatanim, wala kang aanihin. So makapagtatanim ka lang pag-araw ng linggo. Kasi yun ang hiningi sa atin, Lord eh. 6 na araw kayo gagawa ng iyong ikabubuhay. Ang isang araw ay ilaan niyo ito para sa akin. So doon lang tayo makapagtatanim ng ibibigay natin kay Lord. Sabi niya, magbigay kayo ng hindi napipilitan. Kasi nga, ang sabi ng Biblia, ang nagtanim ng malaki, aanin ng malaki. Ang nagtanim ng maliit, ay aanin ng maliit. Paano pa sa tamad? Pag tamad, sabi nga, wala kang kakainin. Kasi sabi ng Biblia, ang taong tamad ay huwag mong pakainin. Kasi wala naman siyang ginagawa eh. Na, tamad eh. Ibig sabihin, sinabi ng Diyos, ang lupang tinanong ay aking susumpay magpakailanman at manggagaling sa iyong pawis ang iyong kakainin. So, kailangan mo magtrabaho. Dito lang naman yan sa mundo eh. Sa langit, wala nang pagtatrabaho. Amen. Dito lang yan. Matatapos ang pagtrabaho mo pag namatay ka na eh. Pero hanggat buhay ka, magtatrabaho ka pa rin. Bakit ka magtatrabaho? Dahil binigyan tayo ng Diyos ng kagutuman. Nagugutom po tayo. Pagkapaggutom ng tao, sa ayaw niya sa hindi lalabas ng bahayan. Para maghanap ng makakain. Pag hindi sila mabas, patay siya. Nagbibigay naman. Patay siya. Kasi nga, wala namang pagkain sa loob ng bahay eh. Maliban lang, kung punong-puno ng pagkain ng bahay mo, pwede. Kahit isang tao, huwag kang lumabas. Pero kapag wala ka ng makain sa bahay mo, kailangan mo labas sapagkat ang pagkain ay nasa labas. Nasa labas. Hahanapin mo lang. Kaya nga hanap, buhay. Kasi tinago ito ng Lord eh. Tinago niya. Kailangan mo ito hanapin. At kung gusto mo mahanap to, mahuli to, kailangan meron kang gagawin. Meron kang pain. Anong pain mo? Diba? Subukong maglagay dyan ng paninda. Mayroon lalapit? Mayroon. Pag may lumapit, ano mangyayari? Bibili. Pag bumili, anong bibigay sa'yo? Pera. O yun ang blessing bibigay sa inyo, Lord. Diba? So doon mo mahuhuli yung pangangailangan. Kailangan meron kang pain. Pag wala kang pain, wala ka lang. Wala talaga. Subukong may taga ka. Lagyan mo yan sa isda, doon sa dagat. May tutubo ba? Pag walang pain yung taga mo? Wala, di ba? So, sasabihin sa iyo ng isda, ay, ano ka? Hello? Matalino to, taga yan. No? Ano ka sinusurte? Kakainin mo, wala namang pagkain. Kailangan lagyan mo ng bulati. Para pag kumain ng bulati, sigurado, mahuli mo yan. Mahuli mo yan. Kaya meron ka talagang gagawin bago mo mapasayo ang iyong hinihingi. No? So yan po. Kaya ang dahilan kung bakit tayo nagsisimba. Ang dahilan, para kung ano yung nasa iyo, ibigay mo kay Lord.
Kasi yan ang pagdadaluyan ng pagpapala. Alam mo ba yung balo? Sa kanila lang yung pagkain. Kakainin na lang nila yun. Sabi nila dyan, pakainin mo ako. Sabi ng balo, gusto kitang pakainin kaso isang takal na lang ito. Para na lang ito sa akin at saka sa anak ko. Ano sabi nila dyan? Unahin mo muna ako. At tiyak na pagpapalain ka ng Lord. Anong ginawa ng balo? Inuna niya si Raja, pinakain niya. Ano yung isang takal? Hindi naubos, bugos dumami ng dumami. Dumami ng dumami. Kaya ibig sabihin, unahin mo muna si Lord. No? Unahin mo upang patuloy na pagpapalain ng Panginoon. Kasi mga tao, pagdating ng pagpapala, pag mayroon na, wala na, hindi mo na makita si church. Nakalimutan na si Lord. Yung para kay Lord, ano ginawa niya? Kinuha niya pa rin. Ibig sabihin, yung subukan mo magtanim, nag-ani ka, hindi ka nagtira ng butil, bininta mo lahat. Ano yung tatanim mo? Wala na, kasi hindi ka nagtira eh. Hindi ka nagtira para doon sa pananim. Kinain mo lahat. Kailangan meron kang ititira. Ito ay para kay Lord. Ito ay para sa atin. Ay, paano kung wala mo akong ibibigay? Yung sarili mo, ibigay mo. Amen. Ibigay mo sarili mo sa araw ng pamamahinga dahil ang ibibigay sa iyo ng Panginoon lakas. Amen. Lakas ang ibibigay sa iyo ng Lord. Palalakasin ng Lord yung katawang lupa mo para magamit mo ito sa loob ng 6 na araw. Kasi pag mahina ka, wala kang magagawa. Wala kang magagawa. So, ang ating pong pag-aaral sa oras pong ito ay patungkol sa pagkabulag spiritual. Kasi marami mga tao ngayon bulag sa spiritual. No? So, yan po ang ating, bagamat sila nakakakita, nakakarinig, pero sila ay bulag at bingi sa mga bagay na spiritual. So, yan po ang ating pag-aaralan. So, bago yan, tayo muna po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa oras po ito, God. Kami po ay humingi sa iyo ng gabay at patnubay at patuloy na bigyan niyo po kami ng kaalaman at karunungan. Pangunawa, Panginoon, sa iyong mga salita na amin pong mapapakinggan sa mga oras po ito, Diyos. Maging ang mga nood sa YouTube channel, sa FB, at sa Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibang bansa na makapanonood ng video nito, Diyos. Dalahin ko, God, na patuloy uli silang pagpalain na maunawaan nila ang aming naunawaan sa mga oras po ito, God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So dito ay sinasabi na ang ating pong pag-aaralan ay patungkol sa pagkabulag spiritual, na ang pagkabulag spiritual, ito ay kung paano na ito'y pinaliwanag, no? Ay ipinaliwanag ng Biblia. Na sinasabi ng banal na kasulatan sa 1 Corinthians chapter 2 verse 6 hanggang 15, ang sabi niya, sa mga may matatag na sa buhay espiritual, ay nangangaral kami ng salita ng karunungan, hindi karunungan ng mundong ito. Ang mga tagapamahala sa mundong ito na ang kapangyarihan ay lilipas. Subalit, ang ipinahayag namin ay ang lihim na karunungan ng Diyos na hindi nahayag noong una, na itinalaga niya para sa ating ikaluwalhati bago palikhain ang sanlibutan. Walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakaunawa sa karunungan iyon. Sapagkat kung naunawa nila iyon, hindi sana nila ipinako sa cross ang Panginoon ng kaluwalhatian. Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o narinig ng tainga, hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na layunin ng Diyos. Sapagkat walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng salibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob na iyan, mga kaloob niya sa atin.
Kaya nga, kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ipinaliwanag namin ay mga katotohanang espiritual para sa mga pinapananahanan ng Espiritu, sapagkat ang taong di pinanahanan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila mauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa paraang espiritual. Sinisiyasat ng tao ang pinanahanan ng Espiritu ang lahat ng bagay, ngunit walang sinumang nakakasiyasat sa Kanya. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan na kapag hindi ang tao ay hindi nagtataglay ng Espiritu, hindi niya maintindihan at hindi niya na maunawaan ang mga bagay na spiritual katulad ng ginagawa natin. Katulad na sinasabi natin na tayo ay mayroong langit, mayroon tayong bahay sa langit. Sa kanila, kahangalan yun. Pero sa atin na mga nakakaunawa sa mga bagay na spiritual, totoo yun. Amen. Na tayo ay may bahay sa langit, na sinabi ni Jesus Christ na huwag kayo mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin, sapagkat sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, ako'y paroroon at ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo sa aking kinaruruunan. So ito ay mga bagay na spiritual. Kaya doon sa mga bulag sa spiritual, hindi nila ito maintindihan, hindi nila ito maunawaan. Kaya hindi natin sila makikita sa ganitong mga gawain. Kasi ang kanyang paniniwala to say is to believe. Maniniwala ako sa sinasabi mo kung makikita ko. Ang mga bagay na spiritual, makikita mo lamang ito kapag ikaw ay namatay na. Hanggat buhay ka, hindi mo ito makikita. Bakit? Sapagkat meron natatakpan pa tayo. Yung ating mga paningin ay natatakpan ng ating katawang lupa upang hindi natin makita ang mga bagay na spiritual. Makikita mo lamang ito kapag nalugutan na tayo ng hininga. Kaya sa ating mga naniniwala sa mga bagay na spiritual, bagamat hindi pa natin nakikita ang Diyos, bagamat hindi pa natin nakikita ang langit, bagamat hindi pa natin nakikita ang mga anghel, naniniwala tayo na totoo ang mga bagay na yan. Amen? Totoo ang mga bagay na yan. Dahil naunawaan natin ang mga bagay nito. Ang sabi niyo sa Matthew chapter 11 verse 25 hanggang 30, ang sabi ng ating Panginoon Kristo ay ganito. Nang panahon yun ay sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo ang mga bagay nito sa mga marurunong at matatalino. At inihayag mo naman sa mga may kalooban tulad ng bata. Oo, Ama, sapagkat ganoon nga ang nais mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay, walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak at ang mga pinili ng anak na papahayagan niya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan lubha sa inyong mga pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. So doon ay sinasabi ni Jesus Christ na nagpapasalamat siya sa Diyos, sapagkat hindi naintindihan at naunawaan ng mga taong bulag sa espiritual ang kanyang mga sinasabi. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay manuwal lamang ito kapag bukas na ang iyong mga kaisipan patungkol sa espiritual at mahalaga na sa iyo ang mga ganitong gawain. Kasi nga alam mo, ito ang pinto, ang papuntahan langit. Ito po yung tinatawag na portal. Ito yung tinatawag na portal. Kasi ito yung
daang papuntang langit. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ, sa aking pagdating, ipanalangin ninyo na huwag mataon sa araw ng taglamig at sa araw ng pamamahinga ang aking pagdating. Ang aking pagdating. So doon ay sinasabi ni Jesus, bakit sinasabi niya yon? Kasi sa kanyang pagdating, ang kanyang pupuntahan ay yung mga nagpupuri sa kanya sa araw ng pagsamba. Amen? Kasi ito yung portal eh. Ito yung pupuntahan niya. Kapag wala ka rito sa araw ng pagsamba sa kanyang pagdating, baka hindi ka makasama. Baka hindi ka makasama. Kasi nga, sinabi niya na sa kanyang pagdating ipag-pray nyo na sa aking pagdating ay huwag mataon sa araw ng taglamig at sa araw ng pamamahinga. Kasi sa araw na yun, kapag wala ka, sigurado hindi ka makakasama. Pero kapag dumating siya, hindi sa araw ng pamamahinga, ang sabi niya may dalawang gumagawa, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang gumigiling, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang natutulog, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Araw yon ng hindi pamamahinga. At ang may iwan sino? Yung taglamig. Yung nanlalamig sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Dati, ang init-init mo, gusto mo araw ng linggo, hindi ka nag-absent. Pero nung lumumig ka na, wala na. Bakit? Kasi busy ka na sa hanap buhay. Busy ka na sa trabaho. Dati, sabi ng may kwento dyan eh. May kwento, Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Binigyan ni Lord ng trabaho. Tapos sabi niya, good, Lord, gusto ko mag-negosyo. Gusto ko ng itik. Binigyan ng Diyos ng itik. 2 itik, babae at saka lalaki. Habang dalawang itik nito, 2 pa lang, init na init ng building ko kay Lord. Patuloy siyang sumasamba sa Lord, 2 pa lang. Hanggang sa dumami na dumami. Nung dumami na yung itik, hindi na nakapagsasamba kay Lord. Pinupunta ng pastor, bro, simba tayo. Pastor, hindi ako makapagsamba. Bakit? Walang bantay sa itik ko. Dumami na kasi. Wala na talagang bantay. Nayan yung pastor, sige. Brad, dati naman linggo, Brad, simba tayo. Pastor, hindi talaga pwede. Bakit? Di ba dati, nung konti lang itik mo, simba na ka ng simba. Nung pinadadami ng Diyos ang itik mo, hindi ka naman pagsimba. Kasi nga, walang bantay. Walang bantay sa itik ko na dumating ang rapture. Napunta yung mga nakita yung mga kasama niya na dinadala ni Lord, yung mga tapat na naglilingkod sa Panginoon. Na makita, Lord, antay sama ako. Sabi ni Lord, wag, diyan ka muna. Walang bantay sa itik mo eh. Walang bantay, diyan ka muna. Walang babantay sa itik mo. Yun ang sinasabi natin. Habang ikaw ay pinagpapala ng Diyos, sana huwag kang mawala. Magpatuloy ka pa rin dahil gagamitin mo lang yan hanggat ikaw ay narito sa mundong ito. Amen? Hanggat ikaw ay narito sa mundong ito, ay gagamitin mo lang yan. Ang pangalawang pagkabulag espiritual, ang epekto nito ay ang kasalanan. Kapag ang isang Kristiyano nakagagawa na ng kasalanan, hindi na dumadalo sa church. Dahil nga nakagawa na siya ng kasalanan. Ano ba sabi ng Diyos? Kung kayo ay nagkakasala, meron tayong tagapamamagitan sa Diyos. Amen po ba? Si Kristo Jesus, humingi lang kayo ng tawad sa pangalan ni Kristo Jesus, kayo ay kanyang patatawarin. Pero dahil ang iba, dahil nga sa kasalanan, nabulag na ang kanilang pananaw sa mga bagay na spiritual. Na sinasabi doon sa John chapter 3, verse 1 hanggang 21, may isang, sabi niya, ang sabi ng Biblia, may isang ginagalang na pinuno ng mga saserdote. Siya ay si Nicodemo, kabilang din siya sa grupo ng mga Parasiyo. Isang gabi pumunta siya kay Jesus
At sinabi, Guro, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturo mula sa Diyos, sapagat walang makagagawa ng mga himalang ginawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sumagot si Jesus, pakatandaan mo, maliban ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Sabi niya, paano may panganak na muli ang isang tao kung matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, pakatandaan mo, maliban ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, kayong lahat ay kailangan ipanganak na muli. Umiip ang hangin kung saan nito nais at narinig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito manggagaling at kung saan pupunta. Ganoon din ang bawat ipinanganak ayon sa Espiritu. Pwede po bang mangyari iyon? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, Guro ka pa naman sa Israel. Hindi mo naunawaan ang mga bagay nito. Pakatandaan mo, ang sinasabi namin ay nalalaman namin at ang pinatutuhanan namin ay nasaksihan namin. Subalit hindi ninyo tinanggap ang amin patotoo. Kung hindi ninyo pinaniwala ng mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo paniniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Wala bang sinuman umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paano itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So doon ay pinakikita ng ating Panginoon Kristo. Dahil sa kasalanan ng tao, bulag sila sa mga bagay na espiritual. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, ang pinanganak sa laman ay laman. Kailangan kang ipanganak muli saan? Sa espiritu. Para maunawaan mo ang mga bagay na espiritual. Kaya sabi ni Jesus Christ, Guro ka pa naman, hindi mo naintindihan ang mga sinasabi ko. Kung hindi nyo naintindihan ang mga sinasabi ko patungkol sa mundong ito, lalo na hindi nyo rin maiintindihan ang sasabihin ko patungkol doon sa langit. Amen. Ngayon ba naiintindihan ba natin ang sinasabi ni Jesus Christ sa atin patungkol sa langit? Amen. Yes. Kasi ang pangako ng Diyos sa atin ay buhay na walang hanggan. Kaya tayo narito, naiintindihan natin, na totoo sinasabi ni Jesus Christ na mayroon tayong tinatawag na buhay na walang hanggan. Bakit? Kasi buhay na ang ating espiritu. Hindi na bulag tayo sa mga bagay na espiritual. Naiintindihan na natin at naunawaan ang mga bagay nito sabagat ang pagkabulag espiritual, ang epekto nito ay yung ating mga kasalanan. Pero dahil sa pinatawad na ng Diyos ang ating mga kasalanan, hindi na bulag ang ating mata sa mga bagay na espiritual. Amen? Naiintindihan na natin to, naunawaan na natin to. Dahil sabi sa Ephesians chapter 2 verse 1 hanggang 10, sabi niya, nung una patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritu naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati rin namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinaputan ng Diyos, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa. Dahil sa ating pagsuway, naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob at dahil sa ating pakipag-isa kay Kristo Jesus.
tayo muling binuhay kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na nakasaganaan ng kanyang kagandang loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So doon ay sinasabi dati tayong mga bulag, spiritual, dahil sa ating mga kasalanan. Dati patay tayo. Pero binuhay tayo ng Diyos. Pasalamat tayo sa Panginoon dahil naiintindihan na natin at naunawaan natin na kapag umalis tayo sa mundong ito, sa pamamagitan ng kamatayan, dahil ang sabi ng Biblia, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. Pero ang sabi ng Biblia, isinusulat dito sa inyo upang malaman ninyo na kayo sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Hanggat buhay pa tayo sa mundong ito, bagamat hindi pa napapasa atin ang buhay na walang hanggan dahil nasa katawang lupa pa tayo, pero alam na natin na tayo ay mayroong buhay na walang hanggan dahil naglilingkod tayo kay Kristo. Amen? Dahil naglilingkod tayo kay Kristo. Dahil yan ang layunin kung bakit naintindihan na natin at naunawaan natin ang mga bagay na spiritual. Dahil nga dati bulag tayo dito, pero ngayon ay hindi na. Kaya yung mga taong bulag pa, sa paningin nila sa atin, kamangmangan. Mamangmang yan eh. Mga buang aging yan. Naniniwala sa langit. Naniniwala sila ay may buhay na walang hanggan, pero mamamatay din naman. Kailangan natin yun. Kung si Kristo nga ay namatay, amen? Kung si Kristo nga ay namatay, ay mamamatay ka rin. Ang maging ng mga alagad ay kailangan din nilang mamatay. Bakit? Dahil hindi nga nila makakamtan ang buhay na walang hanggan hanggat hindi sila namamatay. Kailangan mong mamatay, pero huwag kang magpakamatay. Hayaan mo matapos mo ang kontratang ibinigay sa iyo ng Diyos kung hanggang kailan ka nandito sa mundong ito. Kung hanggang kailan ka. Kailan kaya ako matatapos? Kapatid, kung alam mo inuubo ka na, nilalagnat ka na, sign na yan na pwede ka nang umalis sa mundong ito. Amen? Sign na yan. Kapag nilalagnat ka na, ninatangkaso ka na, nanginginig ng katawan mo, sign na yan na pwede ka nang umalis sa mundong ito. Kapag hindi ka nag-survive dyan, anong mangyayari sa'yo? Tigok ang buhay mo. At ang mahalaga doon, meron kang buhay na walang hanggan. Hindi ka matatakot. Mawala man ang buhay mo rito sa mundong ito. Alam mo, lilipat ka lamang doon sa buhay na walang hanggan. Sa Colossus chapter 2, verse 13 hanggang 14, ang sabi niya, kayo dating patay dahil sa kasalanan. Kayong mga hindi nasasakop ng kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat na naisulat na alintuntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutan kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno ng kapangyarihan ng sanlibutan nito. Ang mga ito ay parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. So doon ay pinakita, dati daw tayo mga patay, dati tayo mga bulag sa spiritual. Hindi natin naunawa ng mga bagay nito, pero binuhay tayo para maintindihan natin ang mga bagay nito. Ang mga bagay nito ay napakahalaga sa buhay natin dahil ito lang ang tanging paraan para makapasok tayo sa buhay na walang hanggan. Dahil kung hindi ito ang paraan, ay wala nang ganito. Hindi na sinabi ni Jesus Christ na ilaan nyo ang isang araw para sa akin. Hindi na sinabi ng mga lingkod ng Diyos na huwag niyong kaligtaan ang pagdalo sa pagtipon-tipon gaya ng ginagawa nila, sapagat bugkos magpakalakasan kayo sa isa, sapagat alam natin na lalapit na ang pagbabalik ng Diyos. Hindi sana sinabi ng Diyos, mapakasipag kayo sa gawain ng Diyos, sapagat alam ninyo hindi nasasayang ang inyong pagpapaghal. Amen?
Kasi kung hindi totoo yun, hindi sana inutusan tayo ng Diyos na magpakasipag sa gawain. Dahil ito lamang ang tanging paraan para mapakita natin yung katapatan natin sa Diyos. Sa Ephesians chapter 5, verse 6 hanggang 4, sabi niya, huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatwiran, walang kabuluhan. Sapagkat dahil sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Kaya huwag na kayong makikisama sa kanila. Dati kayo nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat walang puwang, sabi niya, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Pag-aralan ninyo kung ano ang kadugo-dugo sa Panginoon. Huwag na kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang binubungang kabutihan. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Kaya yan mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. At nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya ang pagkabulag espiritual, ang epekto nito ay kasalanan. Pero sana kung nakagawa tayo ng kasalanan, huwag tayo lumayo sa Diyos. Magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Pangatlo, ang pagkabulag espiritual, ito ay kawalan ng paniniwala sa Diyos. Kawalan ng paniniwala. Lalo kapag araw ng linggo, naku, hindi muna ako maglilingkod sa Lord kasi marami akong paninda. Marami akong hanap buhay. Mabili na yun. Para bang hindi ka naniniwala na ang araw ng linggo, kahit hindi ka maghanap buhay, hindi ka magugutom. Amen? Amen. Kahit hindi ka maghanap buhay, kahit hindi ka magnegosyo sa araw ng linggo, hindi ka gugutomin ng Diyos. Dahil may nakalana yan para sa'yo. Ibigay mo lang ito. Dahil ang gumagawa nito, yung mga tao walang paniniwala sa Diyos. Balisa sila lagi. Laging balisa. Na para bang kapag hindi sila gagawa, walang papasok na pagkain sa kanila. Kailangan kumilos sila. Kumbaga sa pinagkakatiwala nila, kalang sarili. Wala na silang tiwala sa Diyos. Maraming mga taong ganun eh. Kristiyano na. Wala pa rin tiwala sa Diyos. Na para ba ang araw ng linggo ay hindi nila pwedeng ibigay sa Diyos. Dahil kapag hindi na sila maghanap buhay, hindi sila magtatrabaho, ang sabi nila, kami ay magugutom. Anong sabi ng Diyos? Ang sino nang magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang sino nang magbigay ng kanyang buhay dahil sa akin, ang siyang magkakamit nito. Ang siyang magkakamit nito, sabi ng Biblia. Sabi ni Jesus Christ. Kaya dapat magtiwala tayo sa Diyos. Ang sabi naman sa Roma chapter 11, verse 7 hanggang 12, sabi niya, ano ngayon? Hindi nakamta ng bansang Israel ang kanyang minimithi. Ang mga hinirang lamang ang nagkamit nito dahil matigas ang ulo ng iba. Dahil matigas ang ulo ng iba, tulad ng nasusulat, binigyan sila ng Diyos ng mapurol na diwa, mga matang hindi makakakita at mga taingang hindi makakarinig hanggang sa panahong ito. At sinabi ni David, maging bitag at patibong nawa ang kanilang pagpipista, isang katitisuran at parusa sa kanila. Lumabo nawa ang kanilang mata nang hindi sila makakita at sila'y makuba sa hirap habang buhay. Ito naman ang tanong ko ngayon, ang pagkatisod ba nila ay upang sila'y tuluyan ng mawasak? Hindi. Sa halip, dahil sa kanilang kasalanan, ang kaligtasan ay nakarating sa mga hintil upang mainggit ang mga Israel sa mga ito. Ngayon, kung ang kasalanan ng mga Israel ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa sanlibutan at kung ang kanilang pagbagsak
ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa mga hintil. Gaano pa kaya kapag nagbalik loob na ang buong Israel? So doon ay makikita natin dahil sa kasalanan ng bansang Israel, hindi nila nakita ang mabuting kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan. Hindi nila nakita yung kaligtasan na ibinigay sa kanila. At dahil sa kanilang kasalanan, tayong mga hintil, ay nagkaroon ng pagkakataon na mapasa atin ang pangako ng Diyos. Amen? Binigyan tayo ng pagkakataon, kaya naging maganda rin ang bunga ng pagkakasala ng mga Israel sa Diyos. Na hindi nila tinanggap si Kristo na bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay, kaya sa atin nabaling ang kaligtasan. Na dati patay tayo sa mga bagay na spiritual. At sabi nun sa 2 Corinthians chapter 4, verse 9 and 7, kung may tabing pa ang magandang balitang ipinahayag namin, ito'y natatabingan lamang para sa mga napapahamak. Hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan ng daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Hindi namin ipinangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon, at kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus, sapagkat ang Diyos na nagsasabing mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag, ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahayag sa mukha ni Kristo. Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak na sisilan lamang, ngunit ng mga sisilan lamang tulad ng mga palayok, upang ipakilala ang dakilang kapangyarihan ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Kaya doon ay nakikita natin na sinasabi ng banal na kasulatan na ang pagkabulag spiritual, ang epekto nito ay ang kanilang mga kasalanan. Hindi nila makita ang mabuting balita, bagay ng mga ipinahayag natin. Kapag bulag pa ang kalang spiritual, hindi na ito maintindihan. At anong share natin? Pero huwag tayong magsawa. Darating din ng araw, kung sila ay talagang pinili ng Diyos, magiging katulad din natin sila. Ako dati rin, ganun ako dati. Hindi ko rin pinapansin ang mga bagay nito, pero salamat doon sa taong nagtiyaga sa akin at naiintindihan ko tuloy ang mga bagay nito. Ganun din naman tayo. Amen po ba? Amen. Lahat po tayo ay mula nung bata ay nakakilala tayo sa Diyos. Nakakilala tayo sa Diyos kailan lang. Ganon din yung mga tao nito. Bagamat bulag sila sa spiritual dahil sa kasalanan, darating din ang araw na kapag hindi pa sila namamatay at naunawaan nila ang mga bagay na spiritual, mapasa kanila rin ang tinatawag na buhay na walang hanggan. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 15 hanggang 23, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sabagat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan. Paghahari, pamamahala at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sangsinukob ay nanatiling nasa kayusan sa pamamagitan niya. Siya ang ulo ng iglesia na Kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatiling sa anak at sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos ng lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay makikipagsundo sa Kanya, makipagsundo sa Kanya sa pamamagitan ng pag-aali ng anak ng kanyang dugo sa krus. Dati kayong malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masama. Sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo, kayo ay ginawang kaibigan ng Diyos nang sa gayon ay may harap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Subalit kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya
Huwag bayaan mawala ang pag-asa dulot ng magandang balita na iyong narinig. Niloob ng Diyos, akong si Pablo ay maging tagapangaral ng magandang balita. Kaya ang pagkabulag espiritual, ito ay kawalan ng paniniwala sa Diyos. Kaya huwag tayong mawala ng paniniwala sa Panginoon. Bugos, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Last but not the least, ang pagkabulag espiritual, ang mga banal ay inalis ni Jesus ang kanilang pagkabulag espiritual. Tayong mga naglilingkod kay Kristo, yung ating mga mata na hindi natin nakikita ang mga bagay na espiritual ay inalis ng Diyos para makita natin ang kahalagahan ng paglilingkod natin sa Diyos, sapagat ang Diyos ay Espiritu. Amen? Sapagat ang Diyos ay Espiritu. Inalis niya ito para maintindihan natin at maunawaan natin na tayo ay dapat maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Dahil sabi niya sa John chapter 4 verse 23 hanggang 24, ngunit dumating na ang panahon na ngayon na nga ng mga tunay na sumasamba-sama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya, sapagat ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya yung mga tao lamang na tinanggal ng Diyos ang kanilang pagkabulag espiritual ang sumasamba sa Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya pasalamat tayo sa ating Panginoon Jesus. Sabi niyo sa John chapter 8 verse 12 hanggang 20, sabi niya, muli nagsalita si Jesus sa mga Parisiyo. Sinabi niya, ako ang ilaw ng salibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Sinabi naman sa kanya ng mga Parisiyo, ikaw lang ang nagpatutuo tungkol sa iyong sarili. Walang kabuluhan ang ganyang patutuo. Sumagot si Jesus, kahit ako ang nagpatutuo tungkol sa aking sarili. Totoo naman ang aking sinasabi, sapagat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking pupuntahan. Humahatol ako ayon sa mga Humahatol kayo ayon sa pamamagitan sa pamantayan ng tao. Ngunit ako'y humahatol kanino man. At humahatol man ako, tama ang aking paghatol, sapagat hindi lamang ako humahatol, kundi kasama ko ang Ama sa nagsugo sa akin. Nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patutuo ng dalawang saksi. Nagpatutuo ako tungkol sa aking sarili at nagpatutuo rin ang Ama na nagsugo sa akin. Siya'y tinanong nila, nasaan ang inyong Ama? Sumagot si Jesus, hindi ninyo kilala at hindi rin ninyo kilala ang aking Ama. Kung kilala ninyo ako, kilala na rin ninyo ang aking Ama. So dito ay sinasabi ni Jesus Christ, kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Ito'y sinabi ni Jesus nang siya'y nagturo sa templo sa dakong kinaroonan ng mga lalagyan ng mga alay. Ngunit walang nangas na humuli sa kanya sapagat hindi pa yun ang itinakdang panahon na para siya ay hulihin. So doon ay sinabi ng ating Panginoon Kristo na binubuksan niya ang mga tao, lalo na yung to the full soul, upang siya'y makilala kung sino siya. Kung sino ang ating Panginoon. Na hindi masayang ang kanyang paglilingkod o pagsunod nila sa ating Panginoon. Kaya binuksan ng Diyos ang kanyang mga kaisipan. Kaya yung mga taong bulag pa ang kanyang kaisipan sa spiritual, hindi nila naunawaan kung sino si Kristo. Hindi nila naintindihan kung sino ang Kristong ito. Ang Kristong ito, siya yung Diyos na nagkatawang tao. Kaya sinabi niya, ang sino man nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Ang sino man naniniwala sa akin ay naniniwala na rin sa Ama. Bakit? Sapagkat ako ang Ama ay isa.
Ako at ang Ama ay isa. Kaya yung mga naniniwala kay Kristo bilang Panginoon at sa rin tagapagligtas ng kanilang buhay, bukas na, buhay na, binuksan na ng Diyos ang kanilang bulag na pagka-spiritual sapagkat nakikita na nila ang kahalagaan ng mga bagay na spiritual. Sa Ephesians chapter 5 verse 4 hanggang 20, huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibiro, di nararapat sa halip magpasalamat kayo sa Diyos. Alam ninyong walang kabuluhan sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang totoong ang taong nakikiapid, mahalay at sakim, sapagat ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatiwiran. Walang kabuluhan sapagat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Kaya huwag na kayong makikisama sa kanila. Dati kayong nasa kadiliman, ngunit kayo'y nasa kaliwanagan na. Sapagkat kayo'y nasa Panginoon, mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong naliwanagan. Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Dahil naiintindihan na natin at nananawa na natin ang kahalagahan ng mga bagay na spiritual. Sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 4 hanggang sabi niya, ngunit wala na kayo sa kadiliman mga kapatid. Kayo ay nabibilang na sa araw. Na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi na sa panig ng gabi o dilim. Kaya nga kailangan tayong manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip. At di tulad ng iba, sa gabi ay karaniwan natutulog ang tao at sa gabi rin karaniwan naglalasing. Ngunit dahil kayo ay sa panig ng araw, dapat maging malinaw ang ating pag-isip. Isuot ninyo ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya, maging buhay man tayo o patay na sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa. Magtulungan kayo sa tulad ng ginagawa ninyo ngayon. So doon ay, sabi niya wala na tayo sa kadiliman. Nasa liwanag na tayo. Dapat tayo ay patuloy na gumawa ng mabuti at patuloy na maglingkod sa Diyos. Patuloy nating pasalamatan ng Panginoon at paglingkuran. Ang sabi sa 1 John chapter 5 verse 20, nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang maunawa natin ang tunay na Diyos. At tayo na sa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Hesus Kristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya dito, naunawa na natin kung sino si Kristo. Naunawa natin kung bakit tayo naglilingkod sa Kanya. Bakit sinasabi natin siya ay Diyos. Marami mga tao na ayaw tanggapin si Kristo na siya ay Diyos. Marami mga tao na sinasabi nila si Kristo ay hindi Diyos. Si Kristo ay tao lamang. Pero sa ating mga bukas, ang ating spiritual, alam natin 100% na si Kristo ay Diyos. 100% siya ang Diyos na nagkatawang tao. At dahil sa Kanya, alam natin ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Dahil si Kristo mismo nagsabi, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sa Gawa 4:12, kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sabagat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Pasalamatan pa natin ang Panginoon sa Holy Spirit.
Salamat Panginoon sa mga oras mong ito, Diyos. Sa iyo pong mga salita na aming napakinggan patungkol sa pagkabulag spiritual, Panginoon. Naunawaan po namin, Lord, na binuksan mo ang aming kaisipan, ang aming pagkabulag, na dati hindi namin alam ang aming pinaglilingkuran. Hindi namin alam kung sino yung Diyos ang aming pinaglilingkuran. Ngunit ngayon ay naintindihan po namin at naunawaan namin na mapaglilingkuran lang namin ang Diyos Ama kung ikaw ay aming pinaglilingkuran. Kung ikaw ay aming sasambahin, kung ikaw ay aming tatanggapin na bilang Panginoon at saling tagapagligtas ng aming buhay. Lord, pagpalain niyo rin po Panginoon ang mga nanood sa YouTube channel, sa Igbi, Luzon, Visayas at Mindanao sa oras po nito, God. Nawa ang inyong mga salita na aming napakinggan ay dumali din po sa kanila, Panginoon, na mayroong kagalakan at kapayapaan sa kanila pong mga puso at maunawaan nila na walang ibang Diyos maliban sa iyo, Panginoon. Walang ibang Diyos na tumawag na at nagligtas sa lahat ng tao maliban sa aming Panginoon Kristo. Salamat, Lord, sa mga oras po ito, God. Pagpalain niyo po ang nalalabi namin gawain sa mga oras po ito, Diyos, sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Dumako na po tayo sa ating pagbibigay. Sabi ka, bigay niyo ang isampung bahagi ng ng Diyos para matugunan ang kanyang pangailangan. Siyempre, tatawarin ko natin brother na si Brother Jerry. Ay.